So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamamay. So once again, this is Mamay Love Advice at nandito ulit ako upang mag-share sa inyo ng ilang mga bagay na maaaring makatulong sa inyong buhay, pag-ibig. At this moment of time, ang magiging topic natin ngayon is mga bagay and tips na po pwede mong gawin upang sa ganon, mamiss ka ng isang lalaki at hanap-hanapin kanila. Oo, totoo ang narinig mo mga kamamay. Kung sa tingin mo ngayon, binabaliwala ka ng iyong partner, ng iyong jowa, at hindi ka niya namimiss, hindi ka niya hinahanap, hindi ka niya tinatanong. Well, ito na yung pagkakataon upang mamiss ka niya at para hanap-hanapin ka niya palagi. Ito yung mga bagay na kailangan mong gawin. So bago natin simulan yan mga kamamay, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and i-like mo na rin ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong i-share sa iyo. Kung napindot mo na, simulan na natin ang topic natin ngayong umagang ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang mamiss at hanap-hanapin ka ng isang lalaki? So number 1, iwasan mo palagi ang pag-first move. Oo mga kamamay, totoo to. Yung first move na tinatawag na huwag ka palaging unang magchat-chat, huwag ka palaging unang tatawag, huwag ka palaging unang magme-message. Sinasabi ko palagi sa inyo, kapag ka ginagawa nyo yan palagi at nasanay ang isang lalaki na palaging kayo ang nagtatanong, kayo ang nagpaparamdam, kayo ang unang nagchat at nagme-message, masasanay ang mga yan. Okay? Masasanay sila, nahahanap-hanapin nila yung araw-araw nyong pagpaparamdam at hindi malayong hindi nila kayo mamimiss. Hindi nila kayo hahanapin kapag kaganyan mga kamamay. Bakit? Ginagawa nyo na yung dapat na ginagawa nila. Dapat sila yung nagte-text, nagchat-chat, nagme-message sa inyo Mga lalaki sila. Hindi nyo obligasyon na kayo ang magparamdam sa kanila dahil sila ang mga lalaki. Kung tutusin, dapat silang naghahabol sa inyo at hindi kayong naghahabol. Paano nyo gagawin na silang maghahabol? Kailangan huwag ka palagi mag-first move. Pigilan mo ang sarili mo. Pigilan mo ang kamay mo na hawakan ng cellphone mo para i-message siya. So umaga na lang, hayaan mo, tiisin mo, kayanin mo, alam ko kaya mo. Huwag mong hawakan ng cellphone mo para i-message siya. Hintayin mo, magmatigasan kayo. Kasi kapag nasanay ang isang lalaki sa prosesong ganyan, sa sistemang ganyan, sigurado ako kakayanin nila na wala kayo. Lilipas ang maghapon na kahit wala kayong paramdam, okay lang sa kanya. Sa madaling sabi, hindi niya mararamdaman yung halaga mo kapag kaganyan. So ngayon pa lang mga kamamay sinasabi ko, simula ngayon or simula bukas, hayaan mo na siya ang unang mag-reply. Diyan mo makikita, mararamdaman kung talagang mahalaga ka sa isang lalaki o hindi. Kapag hindi siya nagparamdam, pasensyahan tayo, hindi kanya hinahanap. Pero kapag nagtanong siya na bakit hindi ka nagme-message, bakit tanghali na pero parang abalang-abala ka yata, ang dami mo yatang ginagawa ngayon. Kapag ganyan ang tanong at sabi sa inyo ng isang lalaki, sigurado akong mahalaga kayo sa kanya, hinihintay ka lang. So hayaan mo sila ang mag-reply na una sa inyo o siya ang mag-message na una sa inyo at hanggat maaari, pigilan mo ang sarili na mag-first move kasi pahihirapan ka niyan pagdating ng araw. Sasaktan ka niyan pagdating ng araw. Yun yung katotohanan na ikaw mismo makaka-realize hindi ka pala namimiss ng isang lalaki. Kaya ngayon pa lang, okay, pasunodin mo ang isang lalaki ayon sa kagustuhan mo na mamiss niya. So ngayon pa lang, pigilan mo ang sarili mo at hayaan mong siya ang mag-first move sa inyo. So number 2, upang mamiss ka ng isang lalaki at hanap-hanapin ka niya, huwag palaging masyadong martir. Eto na naman to. Ang pagiging martir mga kamamay hindi makakatulong sa inyong buhay pag-ibig. Ayan ka na naman, tinitiis mo palagi siya, tinatanggap mo palagi lahat ng pagkakamali niya. Okay lang sa'yo kahit lokohin ka. Okay? So, masyado nang nasasaktan ng puso mo pero okay pa rin sa'yo. Masyado mong pinapalaki ang ego ng isang lalaki. Masyado mong ini-spoiled ang isang lalaki. Kapag kaganyan mga kamamay, ang inyo palaging ginagawa sa kanya, mawawalan ng respeto sa iyo ang isang lalaki. Hindi siya magiging attractive sa iyo.
Kasi nauumay sila. Yung tipong kahit siguro sila is mong babae, kaya mo pa rin tanggapin. Kahit sila ay gumawa ng hindi maganda sa inyong relasyon, kaya mo pa rin tanggapin. Kasi ganun ka naman ganun ka kamartir. Iisipin ng isang lalaki na parang wala ka ng concern sa kanya, wala ka ng pagmamahal sa kanya, kasi okay lang sa'yo ang lahat. Hinahanap din niya paminsan-minsan yung gabayan mo siya. Okay, pagsabihan mo siya na mali na ang kanyang ginagawa, pero kapag palagi mo siyang tinatanggap dahil nga sa pagmamahal kuno, okay, ninyo para sa kanila, mas makakasama pa iyan sa inyong relasyon, kasi nawawalan ka ng pakialam sa isang lalaki kasi nagiging martir ka nagiging okay na lang sa iyo ang lahat. Hindi ka na masyadong nagagalit o hindi ka na marunong magalit sa kanya. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, kung gusto mong mamiss, hanapin ka ng isang lalaki, tigil-tigilan mo ang pagiging martir. Kapag kasi hindi okay sa iyo yung mga ginagawa niyang mali, nagreact ka sa mga bagay na hindi tama, at sa mga ginagawa niyang mali, sigurado ako mga kamamay, mamimiss ka niya, kasi marirealize ng isang lalaki na handa kang lumayo, handa mo siyang iwan, oras na saktan ka niya, oras na gumawa siya ng pagkakamali sa iyo. Matatakot ang isang lalaki kapag ganon. Meron siyang warning sa iyo kapag gumawa siya ng pagkakamali. At kapag ganon mga kamamay, ang isang lalaki ay hahanapin ka. Kapag gumawa siya ng pagkakamali at lumayo ka, hahanapin ka ng isang lalaki, mamimiss ka ng isang lalaki, at syempre luluhod dyan sa'yo upang manumbalik ka sa buhay niya. Kasi nga hindi unlimited ang pasensya mo, kasi nga hindi ka martir. Kaya mga kamamay, ngayon pa lang, huwag kayong maging martir, kasi hindi makakatulong sa inyong relasyon yan para mamiss ka ng isang lalaki at hanapin ka. Alright? So next, maging abala para ikaw naman ang isipin niya. Eto mga kamamay, mahalaga din po ito. Maging abala kayo, maghanap kayo ng karir, ng trabaho, yung tipong may pagkakakitaan kayo, may mapagkukunan kayo ng pera ng salapi, hindi yung palaging puro hawak nyo ay cellphone sa maghapon, puro abang, puro tingin nyo sa inyong cellphone kung nag-chat na ba yung jowa nyo, yung mga lalaki na yan, which is hindi makakatulong sa mga lalaki. Kapag palagi kayong nagme-message sa kanya, lagi nyong hawak ang cellphone ninyo, lagi nyong tinatawagan, tapos nagtatampo pa kayo pagka hindi kayo na-replyan, talagang hindi kayo hahanapin ng isang lalaki kapag ganyan. Pilitin nyo rin paminsan-minsan mga kamamay na maging abala at huwag palaging lalaki ang inyong isipin at unahin. Sigurado ako mga kamamay, kapag hindi ka nagparamdam sa isang lalaki, ikaw ang hahanapin niya. Bakit? Kasi isipin niya baka kung ano nang ginagawa mo, baka kung sino-sino nang ini-entertain mo. Ganyan ang nagagawa mga kamamay ng hindi nyo pagme-message, hindi nyo pangungulit, at hindi nyo pagbibigay ng maraming oras sa isang lalaki. Marami ang pwedeng mangyari, maaaring makatulong sa iyo at sa inyong relasyon mga kamamay. Huwag masyadong pagtuunan ng pansin ng mga lalaki. Huwag ibigay ang buong araw sa isang lalaki para sa ganon hanap-hanapin ka niya at mamiss kanya. Okay? Mag-focus sa sarili, mag-focus sa sariling ginagawa, mag-focus sa trabaho, at mag-focus sa ibang bagay, hindi lang puro sa mga lalaki na yan. Alright? Next, huwag masyadong sobrang daming mag-post sa social media. Oo mga kamamay, sinabi ko sa inyo noon na mag-post kayo ng magaganda yung mga picture, mga larawan. Oo, makakatulong yun kung paminsan-minsan. Pero dito sa tips na to, kung araw-araw, kung miya't-maya na lang ang pagpo-post mo, sasabihin naman dito ng ating ibang mga subscribers, sabi kasi ni kamamay, mag-post daw ako palagi ng aking mga picture. Ang ginawa ko naman, nag-post ako kada 5 minutes, nagpo-post ako kada 1 hour, nagpo-post ako. Hindi tama yun mga kamamay. Sobrang dami, sobrang bilis yun mag-post. Mauumay sa inyong isang lalaki kapag ganyan. Hindi nyo nga nakakasama yung lalaki, hindi nyo nga nakikita yung lalaki, puro mukha nyo naman ang nakikita niya sa wall niya. Diba? Mauumay din, wala rin pinagkaiba yun sa araw-araw nyo siyang kinukulit. Okay? Ang sabi ko sa inyo mga kamamay, mag-post lang kayo paminsan-minsan, at yung magaganda lamang ang i-post ninyo para ma-miss kayo, para hanap-hanapin kayo. Ang ginawa nyo, maya ang ginawa ninyo para lagi kayong nakikita. Paano kayo mamimiss ng isang lalaki kapag ganyan? Tapos kung ano-ano pang pinopost nyo, mga nakadila, mga stolen, mga kamamay, please naman, paminsan-minsan lang, at piliin nyo yung magaganda, yung masasarap ninyong mga kuha, hindi yung kung ano-ano na lamang. Okay, baka mamaya yung paggising ninyo, i-post nyo pa. Tapos magtututbrush kayo, ipo-post nyo pa. Liligo lang kayo, ipo-post nyo pa. Hindi ganun ang sabi ko. Ang sabi ko, paminsan-minsan at yung magagandang larawan lamang, kuha, aura ang inyong
ipopost. Okay? So, iwasan nyo mga kamamay na palaging mag-post hanggang sa maumay ang inyong mga partner. Hindi yun makakatulong mga kamamay. So, yung isa kong tip sa inyo, iwasan mag-post ng sobrang dami sa araw-araw. Alright? So, next, gawing high value ang sarili mo. Oo mga kamamay, sinasabi ko palagi sa inyo, mahalaga po na maging high value kayo sa mata ng isang lalaki. Para sa ganon, mamiss kayo, hanap-hanapin kayo ng isang lalaki. Mag-ayos kayo, maghanap kayo ng trabaho. Wag palaging puro lalaki, bawasan ang oras nyo para sa kanila, sa mga lalaki na yan. Kasi hindi makakatulong. Kasi para sa isang lalaki, ang laing high value, sila yung maraming ginagawa, hindi nagpaparamdam. Inuuna ang sarili, nag-aayos, nagpapaganda. At hindi puro lalaki ang inuuna. Kapag kasi naging high value kayo sa mata ng isang lalaki, talagang mamimiss kayo, hahanap-hanapin kayo, at oras-oras possible makipagkita sila sa inyo. Kade-date nyo lang, kahit hiwalay-hiwalay nyo lang kanina, tatanungin ulit nila kayo kung kailan ulit kayo magde-date, kung kailan ulit kayo magkikita. Ganyan ang aura ng isang high value na babae. Hindi yung todo kayo sa pangungulit. Kayo nang nangungulit kung kailan kayo magkikita ng lalaki. Kayo na yung nangungumbinse, which is kahit ayaw na nung lalaki kayong makipagkita kasi nga marami siyang gagawin, pinipilit nyo pa rin. So bumababa ang tingin sa inyo ng isang lalaki kapag ganyan. Hayaan nyong silang makamiss sa inyo, hayaan nyong silang maghanap sa inyo, at hayaan nyong sila ang mapraning sa kaiisip sa inyo. Kapag ganyan mga kamamay, na ginagawa mong high value ang sarili mo, sigurado akong mamimiss ka at hahanap-hanapin ka palagi ng isang lalaki. Okay? And last, tiisin nyo na replyan palagi ng mabilis ang isang lalaki. Yes mga kamamay, kapag ang isang lalaki ay palaging hinihintay ang message ninyo, ang reply ninyo, tumataas po ang value ninyo sa isang lalaki, at sigurado ako mamimiss at hanap-hanapin kayo palagi ng isang lalaki. Huwag masyadong mabilis mag-reply hanggat maaari, kasi iisipin ng lalaki na wala kayong ginagawa. Iisipin ng isang lalaki na sa kanya lang nakatutok ang oras mo. Iisipin ng isang lalaki na wala kang ginagawa sa sarili mo upang abutin ang mga pangarap mo, kasi nga masyado kang nakapokus sa kanya, at ayaw ng isang lalaki nung ganyan. Ang gusto ng isang lalaki is challenge. Yung tipong ikaw ang kukulitin, ikaw ang tatanungin. Ang gusto nila yung merong pangamba sa kanilang sarili. Okay, ang gusto nila is yung may something na mapag-uusapan kayo. Pero paano kayo magkakaroon ng maraming usapan kung sa araw-araw palagi mo na siyang tinatanong, palagi mo lang siyang tinatawagan, at hindi ka na naumay halos lahat na siguro ng impormasyon na itinanong mo sa lalaki, sinabi na niya sa'yo. At the same thing, ikaw naman, nakachat niya, hindi ka pa tinatanong, kinuwento mo na kaagad. So paano pa magiging interesado sa iyo ang isang lalaki kapag ganyan? Paano kanya iisipin? Paano kanya mamimiss kung lahat na lamang ay sinabi mo sa kanya? Para maiwasan mo yung mga bagay na ganyan, maiwasan mo na hindi masabi sa kanya lahat ng impormasyon mo. Sinasabi ko sa inyo, iwasan nyo ang mag-reply ng mabilis para hindi marami ang reply, hindi maraming impormasyon ang ma-share ninyo sa kanila. Kaya sinasabi ko palagi sa inyo, hayaan nyong hanap-hanapin kayo ng isang lalaki, at huwag kayo ang magdidemand palagi ng oras nila. Alright? So ilan lang yan mga kamamay sa mga bagay na kailangan nyong gawin para ma-miss kayo at hanap-hanapin kayo ng isang lalaki. If ever na may karagdagan kayo, ilagay nyo lang sa comment section. And if kung mayroon kayong katanungan at may gustong ipatopic next video, ilagay nyo rin po sa comment section, at pag nabasa ko yan, gawa natin ang pagkakataon na makapag-vlog about sa katanungan nyo. Alright? So paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paalam po.